Ang sabi ni Auntie Claire, mula hapon hanggang gabi. But the picture does not prove that she was there all alone. All along that time. Ang time frame here is 6:30 ng hapon hanggang 1:30 ng umaga. Oh, yan yun. So, anong oras dumating si Lisa Marcos doon? Hindi nila sinabi. Did she stay there all the time? O nawala siya? Yan ang gusto namin. Yan ang gusto naming paliwanag, Auntie Claire. Mga detalyado kung saan siya, kung nasaan siya nung oras na yon. Ha? Hindi mo, wala kang masyadong paliwanag eh. Ha? Puro ka lang galit-galitan dyan. Hindi ka naman binayaran para magalit-galitan dyan. Para magdrama. Para kunin ang simpatiya ng mga tao, gunggong ka. Oh, ayan, Auntie Claire. Laway lang daw ang ebidensya mo. Sabi ni Atty. Glinsong, laway lang daw. Para kang hindi abogado eh. Pakinggan mo itong si Atty. Glinsong, sinampal ka eh. Ah, pakinggan mo ito. So that would put the death under suspicious circumstances. May class 2 class 2 crime yata yun, yung hindi ka magre-report ng suspicious death within a certain time frame. Kasi ito, in this case, parang namatay yata si Paula Tontoco about 7 hours earlier, and then dumating yung emergency medical services around 1:30 ng umaga. 1:30 ng umaga the following day, if I remember it right. Pagdating nila doon sa silid, nandun na yung mga security ng hotel, nire-revive si Tantoco. So, that 7 hours is already a violation of the crime. Usually, it's Class B. I'm not sure in California, pero ang penalty niyan, fine lang eh. Pero it's a criminal offense. May susunod tayo na video. May tanong si Katibinag sa'yo. Bakit daw yan hindi na-report agad? Pinalampas pa ang 7 oras. Ha? May tinago siguro yon. Oh. Patuloy tayo. Felony yata. Pero fine ang penalty niyan. Pero more than that, yung pagkadawit niya doon sa, and then nandun yung pangalan niya sa police report ng Beverly Hills Police Department surrounding the death of Paulo Tantoco, which now the LA Coroner's Office ruled to be cocaine overdose. Specifically cocaine, ha? Cocaine. So, matatandaan natin, let's go back a year or several months before. Matatandaan ninyo, Kuya Jade, Kuya Anmar, nag-live si Cathy Binag, and meron na yan siyang sworn statement kasi kinausap ko siya at sinabi ko, i-reduce mo yan into a sworn statement. And in fact, SMNI lawyer yata nag-assist sa kanya, sinabi niya sa akin. Kasi I was offering to help her, pero napunta yata ako ng Amerika, and then napunta ako ng Amerika the following day, and then pagbalik ko, sinabi niya meron na siyang ginawang sworn statement. Sinabi niya doon sa bahay nila, sa 52 Nara Street, Forbes Park, South Forbes Park. Paglabas niya ng powder room sa foyer, pagpasok mo kasi foyer, tas to the left may powder room. Likod niyan stairs, papuntang second floor. Katapat niyang powder room is yung home office. Inalok siya ni Lisa ng white substance, and sinabi niya, do you want? Oh? Then, di ba? And then, specific naman yung allegation ni Cathy Binag, cocaine. Okay, cocaine. Oh, hindi lang si Lisa, pati si Marcos Jr. Inakusahan niya ng cocaine, specifically cocaine. Tapos, napunta sila ng Amerika. Sinabi ko nga, Kung totoo itong pinagsasabi ni Cathy Binag, delikado ang bayan natin. Trump stalking activity yan. Ini-stalk niya si Trump kasi gusto nga silang mag-meeting, and we will come out, we will go to that later. Gusto nga niyang mag-meeting sila kasi optics nila yon. Gusto nilang ipakita sa Pilipino, especially sa military establishment, na backed by the American president, kasi nagamit nila yan when Biden was the president. Diba? 4 na beses yata siyang pabalik-balik dun eh. So, hinahabol ni Lisa. Pumunta siya sa Miami, Florida, nandun,
may talk si Lara Trump. It's about underwriting insurance. Walang kinalaman si Lisa Marcos about underwriting insurance. Ni minsan, sa 6 na taong nakasama ko siya, hindi ko narinig yung term na insurance at underwriter sa bibig niya. And all of a sudden, nandun siya. Because they were stalking the Trumps to get that meeting. So kasama doon, sa entourage niya, si Paulo Tantoco. Hindi lang si Paulo Tantoco. Dinidinay ng Malacanang na hindi kasama si Paulo Tantoco sa entourage. Bakit nandun ang asawa niya? Who is the senior deputy social secretary? No, senior deputy social secretary. So, hindi naman ma-appoint yan kung hindi malapit sa kanila eh. So, ibig mo bang sabihin ang asawa kasama officially kasi official, government official kasama sa entourage ang asawa hindi? Si Paulo? Kasama yun. Malacanang is denying, is flatly lying. So, pagkatapos niyan, Liar talaga tong si Claire Castro. Taga-imbento, liar pa. Kaya sa dami ng mga nagagalit kay BBM, mas lalo pang madadagdagan. Dahil sa'yo, Claire. namatay si Paulo Tantoco. Cause of death, cocaine overdose. Specifically cocaine, pwede namang heroin, pwede namang ibang drugs. Why this have to be cocaine? And then nagkalat ang cocaine sa mesa at sa sahig. And then na-hold si Lisa Marcos for questioning na Beverly Hills Police Department. Tingnan niyo, March 8 namatay yun. Hindi siya nakauwi. Tinigdak nila si President Duterte March 11. So I'm led to believe na ginawa talaga nila yun. And I have information na yung babae ang nag-push talaga ng ideya. Ang information ko, si Marcos at si Romualdez umatras. Ang babae ang Itong palaka talagang to. Itong palaka talagang to ang utak. nag-push na hulihin talaga si President Duterte. Because she needed a cover-up. So ngayon lang natin makikita yan. Opo. Attorney, yung hubang binabanggit po ninyong report ng Beverly Hills Police Department, ayan po yung kumakalat ngayon sa social media. Yan ho ba ay lehitimo? Dahil nga po yung Malacanang mismo nagsasabi o tinatanggi na o tinatawag nga malaking kasinungalingan nga ang ginagawang pagdadawit nga sa First Lady dito nga sa kasong ito. Well, I would have no means to verify kung totoo yan o hindi. But the fact is, nandun siya sa Amerika. They were at the same place, and merong mga video showing that they were together in a dinner at the same place, same time, and hindi mawawala sa isipan ko, cocaine. Cocaine ang inakusa sa kanya. Cocaine, ang overdose ng cocaine ang nagyari, nagtigok kay Paulo Tantoco. Yan ang hindi mawawala sa isipan ko. Opo. Sinabi din po ng palasyo kahapon na yung mga aktibidad po na dinaluhan ng First Lady noong March 8, nakasama pa niya si Tourism Secretary Cristina Frasco. That's irrelevant. That's irrelevant, immaterial, impertinent. Walang kinalaman. Bakit? Diyos ba si Frasco? Kapag sinabi ni Frasco, magkasama kami ni Lisa Marcos, that's the gospel truth? Hindi. It does not follow. That's a fallacious statement. That's a fallacious argument. Na papakita mo yung picture na nandun si Cristina Frasco. Anong credibility ni Cristina Frasco? Diyos ba siya? She can vouch for the presence and innocence of Lisa Marcos? It does not necessarily follow. Mali yung argumento ni Auntie Claire. Opo. Anuhin ko lang, attorney, babasahin ko lamang yung sinabi mismo ni Ayuse Claire sa isang press con kahapon. Sabi niya dito, kasi nagpakita po siya ng mga litrato kung saan nga po ang First Lady kasama niya si Secretary. Sabi niya, makikita po sa screen na mayroong konsyerto. Ayan, may konsyerto para sa mga Filipino. Makikita din doon sa larawan si Secretary Cristina Frasco, March 8, ginanap hapon hanggang gabi. Paano daw masasabi ng mga obstructionist na ito, ng mga Facebook peddlers na ito, patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Dagdag pa niya,
Nandito naman po iyon sa Facebook na unang ginang, pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Filipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. Ano pong reaksyon po ninyo? Okay, Kuya Adbar, Kuya Jay, mga kababayan, tulad ng sinabi ko kanina, doon sa report, parang 1:30 ng umaga dumating yung emergency medical services. 1:30. Then, ang nalaman ko, 7 hours bago ni-report nila. So, 1:30, nung nire-revive siya ng hotel security services tsaka yung emergency medical services, patay na siya at that time. So, go back 7 hours before that. So, 1.5 plus 4.5. 5.5. So, that would put it at 6:30 in the afternoon. 6:30 in the afternoon. Tama ba ako? 5.5 plus 1.5, 7. Yes, 6:30 ng hapon. Ang sabi ni Auntie Claire, mula hapon hanggang gabi. But the picture does not prove that she was there all alone. All along that time. Ang time frame here is 6:30 ng hapon hanggang 1:30 ng umaga. Yan yun. So, anong oras dumating si Lisa Marcos doon? Hindi nila sinabi. Did she stay there all the time? O nawala siya? Yan ang gusto namin. Yan ang gusto naming paliwanag, Auntie Claire. Mga detalyado kung saan siya, kung nasaan siya nung oras na yon. Hindi mo, wala kang masyadong paliwanag eh. Puro ka lang galit-galitan dyan. Hindi ka naman binayaran para magalit-galitan dyan. Para magdrama. Para kunin ang simpatiya ng mga tao, gunggong ka. Na-late siya nung pumunta. Hapon ang sabi nila, pwedeng na-late, pwedeng lumabas. The picture does not prove. Alam naman natin yun, Kuya Jade, Kuya Anmar, mga kababayan. The picture by itself does not prove she was there all the time. Opo. At yung video ho bang tinutukoy po ninyo, yun po yung video na i-post sa social media na sumasayaw nga po itong si First Lady at kumakanta, itong si Tantoco. Tama ho ba? Yung I Will Survive. Yes, yun. I will survive. I will survive. Ikaw lang Palaka. Si Palaka lang ang nakasurvive. Kasi matagal yan sa mga demonyo. Hindi yan papatayin ng mga demonyo katulad nila ang mga nasa lupa na mga demonyo. Kasi yan ang kamay nila dito na magasik ng lagim. Yung Palaka. Yun yung kinakanta nila. Lehitimo. I will survive. Si Antantoco hindi nag-survive. Hindi yun. There was a dinner. Pinadala yun sa akin eh. That was the night before, or no, the night of the incident. There was a dinner na nandun si Lisa Marcos, nandun si Tantoco, if I recall correctly. Ibang video yun. Okay. Pero attorney, kung sakali man, hindi naman natin sinasabing si FL na, yung talagang dito, na mapatunayang kasama nga dito si First Lady Lisa Marcos ni Tantoco, may pananagutan ho ba si FL dito sa batas ng ating bansa? Hala. Ang nakikita ko dyan is the constitutional edict of accountability. Accountability ng Pangulo. And it goes the same for this person. Ito si Lisa Marcos. You're accountable to the people. Ngayon yung sabi ko hindi naman si Lisa ang inaakusahan dito. Pati si Marcos, di ba? There's an issue na his... Ikaw, Auntie Claire, hayaan mong magsalita yang si Palaka. Huwag kang mag-aabogado dyan. Hindi ka namin pinagsasahuran dyan para mag-abogado sa kanyang. Hayaan mo siya na magsalita. A cocaine addict, di ba? There's an issue and it's legitimate. Merong testigo na nagpapatunay na nakita niya. So, alam nyo, di ba sa Constitution, we have this serious illness issue of the President that could call for constitutional succession. Now, if I remember, meron yang definition. Walang definition dito sa Pilipinas, but there's a
I think it's Cornell University, sa law school nila, there's a definition of serious illness. It means it requires hospitalization of more than 1 day. Yung rehabilitation is not 1 day. It's more than 1 day. So therefore, yung addiction ni Marcos would fall within the category of serious illness. We can argue that. So, ngayon, if you are suffering that kind of serious illness, you have to be accountable to the people. You have to explain to the people. Ito na nga yung asawa mo, nag-awit cocaine din. Oh. At the very least, ito public issue to na kailangan nilang sagutin. They have to prove na hindi totoo. And the only way to do that is publicly supervised hair follicle test. Oh, yan. Yan dapat ang gawin nila. Huwag kang buka ng bukang bibig mo dyan. Puro naman kasinungalingan. Magpresenta ka ng mga, kung gusto mong mag-abogado sa palaka na yan, magpresenta ka ng mga papilis. Nalitin mong papilis. Wag lang puro laway mo. Huwag kang mag-vlog-vlog dyan. Ha? Puro naman kasinungaling. Yung mga followers mo, yung mga subscribers mo, ang bububo. O kayo dyan mga kababayan, mga kaboses. Anong comment nyo dito sa video natin?